Dun, 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 dun. dun. 1, 2, 3. Hi! Kamusta kapatid? Welcome sa podcast namin mga Puka. Dun. May tinga ako. Excuse me. Hi, kamusta? Kamusta? Ikaw, kamusta? I'm fine. Ano ba? Hindi fine. Parang fine. hindi totoo. Nagdalawang isip. Iniisip. Yes, I'm fine. How about you? I'm fine. Wow, ang saya. So, bakit bigla ako nag-post? True. Okay, kamusta naman? Kamusta? Natuwa ba kayo sa last episode? Nandito na naman kami nagbabalik for Bakit the ba tayo second ulit nandito? episode. Yan, for the second episode nga. For the content. For the vlog. Maganda yung topic natin ngayon. Okay. Kasi Anong about siya meron? sa family. So, family. Parang connected sa last Yes, episode. dahil maganda din yung naging topic natin last time. So, nadama mo na parang from childhood, kailangan malaman na nila yung past ko. Yung family, kailangan malaman. So, Yung reaction mo ba? so kailangan isabihin natin sa kanila kung ano meron Tsaka sa atin. nagpapakilala Oo. muna tayo sa kanila para makilala nila tayo. Siyempre, hindi naman sila makakapag-open up sa atin kung hindi nila tayo kilala. Para din syempre, balang araw din naman baka magtaka sila. Parang ganito sila. Anong meron? Ang weirdo naman. Oo. Para malaman niyo yung pinagdaanan. Char. Pinagdaanan. Parang 10A, parang 70 years na yung Kahit na, pinagdaanan pa rin. So, Ayun, about family. And then yung gagawin ulit natin is series of questions na naman. And then kukunin natin yung opinion ng isa't isa. okay. So, parang yung last episode lang talaga to. Pero Yes. family lang. O, game. Let's start. Yes. Let's start for the first question tanong. Sorry. First question na tayo. Sure. Ano? Totoo. Pakaisipan mo yan. First question natin is, ano ang essence ng family para sa'yo? Beauty queen. Beauty queen na. Thank you for Akala that ko wonderful nababahin ka. question. Napaisip eh. Thank you for that wonderful, Yes, ano ang very, essence ng very family? wonderful question. Para sa akin, ano ba yung essence ng family? Parang ito yung bumubuo talaga sa'yo eh. Parang ito yung, dito ka nagmula eh. Dito ka, ito ikaw before eh. Parang ito yung pinagmulan mo. Sino ka ba ngayon kung wala kang family, di ba? Yes. So para sa akin, ang family is a big part of me. What you are now. Kung ano ako ngayon. Wala ako kung wala sila. At wala ikaw dito. Baka ako lang dito. Baka wala din pala ako dito. Baka hindi ko man naisip to. So, para sa akin, ang essence ng family is, ayun, parang life talaga. Talagang, parang ako, essence. Parang eto na. Yung parang bumuo ibig sabihin talaga. mo, gusto mong sabihin is, parang yung core. Yeah, so parang ito yung ako ngayon. Kasi, ang gulo. Wala ka ngayon kasi kung wala sila. Parang masyadong big para sa akin yung family. Kasi parang wala, kahit anong nangyari or kahit ano man yung naging anong mga pangyayari nangyari sa buhay eto mo. ako dahil sa family ko. Good, bad man or kahit ano, parang big thing para sa akin yung word na family. At parang eto yung heart ko para sa akin. Heart? Yeah, bigat. Parang, alam mo yun, basta mabigat siya, hindi ko ma-explain. Parang love. Hindi mo ma-explain yung meaning ng love. Unconditional. Experience siya, oo. Pero yun, parang big deal yung meaning ng family sa akin. So, ibig mong sabihin, family is main core part of you. Yes, so parang 80%. Ganon kalaki. Okay. Siguro, sa akin,
para sa akin, habang ginagawa ko tong tanong na to, yung una nasa isip ko, may nanay, may tatay, may mga kapatid, o kaya ikaw lang. Yung family tree talaga. Family lang talaga. Ganun. Nandun lang yung isip ko. Parang yung naisip mo yung puno, tapos may picture ng mga parang ganun lang. Yung organizational chart ng family. Hindi siya mabubuo ng walang ano. Ganun lang yung nasa isip ko habang ginagawa ko tong tanong na to. Pero dahil sa sinabi mo na main course, parang main course siya ng ano mo. Life mo. Naisip ko din na I think malaki yung influence. Sobra. Kasi malaki yung influence ng family. Lumaki ka. Lalo na yung mga lumaki talaga sa pamilya talaga nila. Yung iba kasi lumaking iba-iba tayo ng kwento eh. Yung mga naka-experience natin, para sa akin yung lumaki talaga sa mga sa loob ng bahay talaga, yung talagang... Meron ba lumalaki sa labas ng bahay? Malay mo. Diba, iba-iba yung kwento natin. Kahit may pamilya sila, diba? Shout out. Shout out sa mga pamilya. Na lumaki sa labas. We respect you. Ayun, para sa akin is ano nga ba yung sinasabi ko? Ayun, sabi mo, family tree. Yung parang nanay, tatay. Malaki yung influence ng family kung ano ka ngayon. Kaya para sa akin, yun yung pinaka-essence niya. Yung influence and kumbaga influence kasi, and the part of them. Oo. Yung family kasi yung kasama mo since bata ka. Tapos, yung mga nalaman mo, growing up. This will be your seed para sa akin, ayun yung mga tinuro sa'yo. Kaya, yun nga, para sa akin, big thing siya kasi eto yung naging ako eh. Dahil sa family ko, kaya para, ayun, I think that concludes, yan na ba yun? Hindi. Basta, so, ibig mo sabihin, yung sa'yo is, yun nga, family is the core. Of me? Yeah. And then sa akin, family is the most influential in my core memory. Influential. Basta. Kung ano ako ngayon. Kumbaga, meron siyang seed. Doon nagsisimula yung seed mo growing up. Parang ganun. Siyempre, ikaw yung seed na yan. Yun yung doon nag-uumpisa lahat ng lahat ng mga pangyayari mo sa buhay. Kasi siyempre, bata ka, they will care for you, they will nurture you hanggang tumanda ka, ganun. Kaya doon nag-uumpisa lahat. Kaya malaki yung essence niya. Yeah. Yes. I think doon ko end yung akin. Ayun. Basta family is family. Kahit anong mangyari, pamilya mo sila. Yes. Punta tayo sa, parang ang bigat ng tanong na yun. Oo, kaya nga pang beauty queen eh. Kung papipiliin ka, family o friends? Ano yan? Biglang nagkaroon ng panibagong parang beauty queen question eh. So ikaw, kung papipiliin ka, family or friends? Wow, ang bigat nun. Friends are still my families din naman. So pipiliin mo sila. Hindi ako alis dun sa bot ko. Ako, alam naman ng mga friends ko na mahal ko sila. Baligtad eh. Alam naman ng mga friends ko na mahal ko sila. Maski ng family ko, alam nila. Family ko, natin, na mahal ko sila. Sinolo mo. Kaya pipiliin ko yung sarili ko. Ayun. Ako sarili. Yung sagot natin, ikaw is yun nga. Yung family yung core. Ulit-ulit na lang ako. Yung family yung core. And then ako, yung family yung influence. Parang yun. Influence. Yun yung essence. Yung influence ng parang impact ng family mo sa'yo. Yun yung essence ng family para Okay. Wow. Buti na lang may naisagot tayo doon. Okay, next. Question number 2 natin is, ano naman para sa'yo ang ibig sabihin ng tahanan? So, home. Ano ibig sabihin ng tahanan? Kasi dahil sabi ng iba, bibigyan ako ng senaryo. Dahil sinasabi nga ng iba na a person can
Dahil sabi nga, ay, magbibigay ako ng senaryo. Ulit. Sige. Magbibigay ako ng senaryo na, dahil sabi nga ng iba, na a home can be a person too. So, kahit hindi lang yung mismong bahay, hindi lang yung mismong house. So, hindi lang siya yung home. Meron ding tao. So, para sa akin, ang tahanan, yun nga, katulad ng example mo, hindi lang tao, hindi lang yung structure, yung home. Hindi lang yun yung masasabi mong home mo. Pwede rin tao. Para sa akin, lahat ng taong nagmamahal sa akin, bumubuo sa akin, alam nila kung sino sila. Sila yung home ko. At kahit saan man kami mapadpad, basta magkakasama kami, kahit sa mang building or sa mang lugar, yun yung home ko. Gusto mong sabihin is yung tahanan, ay yung bahay is the structure, pero yung home is yung kung saan ka komportable. Na, alam mo yun, yung kasama mo yung mga taong mahal mo, kahit saan ka man, basta komportable ka, alam mong safe sila, alam mong, yun, basta yung nafe-feel mong welcome ka, hindi ka ilang, kasi alam mo yung family mo yung nandun eh, friends man or family, yung kasama mo, yun yung home mo. Ayun. So, gusto mong sabihin, ayun nga, comfort. Yes, yung comfort. Yung kasama mo yung, basta alam mo yun, ang hirap din niya talaga para sa akin i-express eh. Pero ang pinaka-point ko is, oo, may bahay. Oo, hiwa-hiwalay tayo kasi nandito tayo sa ibang lugar. Tapos yung family natin nasa probinsya. Tapos, hindi tayo magkakasama. Tapos, yung iba pa nating family or friends, iba-iba lugar pa. Para sa akin, basta alam kong safe sila, okay sila, at kahit nasan man ako, nakasama ko sila, yun yung home ko. Ay, tama yung sinabi. Parang ang weird niya, ang hirap niya explain, pero alam mo yun, wala akong may bahay tayo eh. Pero, hindi mo masasabing home yun kasi, alam mo yun, kung wala namang tao doon or ano, basta yung mga taong nandun sa bahay or parang yung mga kasama ko, yun yung masasabi kong home ko. To conclude it. Halimbawa, isa pa, nandito tayo sa Manila, tapos magkasama tayong dalawa, masasabi ko pa rin home ko pa din to kasi andito ka, andito ako, magkasama tayo. Ayun. So, isang example yun para masabi kong kahit saan ako basta kasama ko kayo, home ko yun. To conclude it, yung gusto mong sabihin is yung home is the comfort. Yes. Akin naman, yung home para sa akin is my happy place. Ganun. Doon ko magagawa yung kahit anong gustong gawin ko. Gusto mong gawin? Kahit anong gusto kong gawin pala. Tama din naman yung term ko. Nagre-react lang ako, hindi ko sinabi mali. Ayun, para sa akin, ayun yung yung home ko. My happy place. Doon ko gusto ko yung home ko is kaya kong i-lower yung guard ko. Kumbaga, na-express mo yung sarili mo. So, then, home talaga para sa'yo is the structure, pero basta masaya ka sa lugar na yun. As long as I'm happy with it. But hindi ako nakabase sa tao. I think, na madalas. Basta alam ko na yung home is, that is my happy place. Doon ko pwedeng i-lower yung guard ko. Doon ko pwedeng ilabas lahat ng emotion ko. Doon ko pwedeng gawin lahat ng gusto ko na without restraint. Ganun. Ayun yung para sa akin yung home na kaya kong ba't nanginginig yung boses ko? Kaya kong nga, sinabi ko nga na kaya kong gawin yung mga bagay without restraint. So you mean na yung lugar talaga na magiging komportable ka naman? Ayoko kasi maging
person-based ako dahil dun sa home. Sa word na home. Basta kaya kong gumalaw doon sa bahay na yun na sa bahay na yun na komportable ako, magagawa ko yung gagawin kung gusto kong gawin, kaya kong i-lift up yung sarili ko. And then kaya ko din mag-welcome ng ibang tao dun sa home na yun. Okay. Na ganun pa din yung basta comfort zone mo, ganun. Para sa akin, yun yung home. Yun yung description sa akin ng home. Okay, gets. So, ako, ang home para sa akin, anywhere, any place, basta kasama yung family. Ikaw naman, anywhere, any place, basta komportable ka. Para yung sa akin is my happy place. Sa'yo, comfort. Parang comfort din naman sa'yo, pero yun sa'yo, lugar. Ako, persons, or person. Kumbaga, dogs, or cats. Naka-base ka sa surroundings mo. Which is okay din naman. Yes. Kasi yung ginagawa ay syempre yung home natin gusto natin sa tahanan natin is yung mental stability natin okay. Basta at peace ka. Yung hindi ka masyadong ma-stress dahil basta yung relax. Yun yung gusto naman natin both sa home, sa mga tahanan natin eh. Yung nandoon tayo dun sa safe place natin. To relax lang talaga. Para sa akin yun. Pwede din ba kayang maging home ang workplace? Hindi. Workplace sigurado nandun yung mga stress. Yung iba naman kasi nag-e-enjoy sila doon sa stress sa work nila. Oo. Paano kung yung mga work from home? But you can lower your guard when you're at work, diba? Hindi mo pwedeng ibaba yung guard mo lagi. Kumbaga dapat alis focus ka kasi sa work. may mga task ka. May mga quotas ka na dapat na tapusin. May mga task ka nga na dapat gawin. Ganun. Okay. Basta ang home is yung place or person na komportable kang kasama, na-express mo yung sarili mo, at basta masaya ka. Yun yung meaning ng home. Ang tawag doon? Meaning ng home. Okay. Ang ganda nun. Gusto ko yun. Oo, gusto ko yun. Gusto mo? Sa'yo na. Dadako tayo sa pangatlong tanong. Third question. Ng Tagalog, parang hindi tayo Para sa'yo, totoo ba yung salitang fruit never falls far from the tree? Or kung ano ang puno, yun ang bunga? For me, mga idioma to na common na naririnig natin. So, kung ano yung parents mo or family mo, yun din yung ikaw. Kumbaga, para sa akin. Yun yung magiging ugali mo kasi yun yung na-adapt. Or kung ano man yung syempre, para sa akin kasi depende din yan eh. May mga tao kasing kung mag-a-adapt sila sa ugali or ng family nila. Halimbawa, sa experience natin, example ko na lang ako. Ako kasi, kahit na kung ano man yung ginawa ng parents natin sa past, kung ano man yung naging ugali nila, siguro may mga nakuha din akong traits sa kanila. Pero, nasa sa akin pa rin or nasa atin pa rin kung ano yung mga pipiliin nating traits na iti-take sa kanila. Kasi, growing up, malalaman mo din naman talaga yung tama at hindi. Tama at mali. Oo nga, tama at hindi, tama. Oo nga, tama yan. Kinukulo mo eh. Tama at hindi, pero mas maganda yung oo na. Mali. So, ayun nga, growing up nga, malalaman mo naman yung mga dapat mong i-take sa kanila at hindi i-take. So, ako kasi, yun nga, nakikita ko yung mga may bad side, may good side. Itinitake ko na lang yung mga good side. Pero hindi mo naman lahat matitake yung good side at hindi mo rin naman masasabing hindi ka nakakuha ng mga bad sides. So, may mga times pa rin talaga na ma-a-adapt mo yung bad ugali, yung hindi magandang asal. Pero, eventually naman, pwede mong baguhin. So, nung bata ako, may mga times na talagang pasaway talaga ako. Halimbawa, ginagaya ko yung mga ginagawa nila pag may hindi ako
ay feeling ko ang cool ko pagka ginawa ko to. Ay kasi matanda na sila, ginagawa nila so pwede kong gayahin. Mga ganun. So, astig na ito. So, yung point ko is, yun nga, hindi mo talaga, para sa akin, nakadepende pa din sa'yo. Nakadepende pa rin sa'yo as a kid from the start to adult na ano yung magandang dapat kunin sa kanila. Tama bang kunin yung mga ugaling yun sa kanila at maging katulad nila para palang araw masabi nila, anak to ni ano, magaling yan. Anak yan ni ano, ganyan ugali niyan. 'Di ba? So, para sa akin, gusto kong gumawa ng gusto kong i-adapt lang yung talagang mga bagay or mga attitude, ugali na okay para sa akin. Yung walang masasabi yung ibang tao. At wala din naman akong ganun ka pakialam sa kung anong sabihin nila. Pero para sa akin yung mas tinitake ko yung parts na magiging okay para sa akin na magagamit ko. Ayun. So, yung tanong, totoo ba para sa akin yung yun nga kung ano yung bunga, ay yung puno, siya yung bunga. It depends. Yun nga. Pero para sa akin, nasa sa'yo as anak. Yun nga. So, yun para sa akin is, yun yung, nakadepende siya. Nakadepende siya kung ano yung gusto mong maging kalaki mo. Lumaki ka man o hindi. By height. So, yun nga. Nakadepende kung ano yung magiging bunga mo. Kung anong klaseng bunga. Kung magiging maasim ka ba? Wait lang. Yun. So, parang kung anong klaseng bunga ka, nakadepende sa'yo kung anong gusto mong maging. Kaya kung maging okay ba or gayahin mo yung mga bad types or gayahin mo yung mga good types, nasa sa'yo. Meron kang sariling isip. Kaya mong sundin yung kung ano yung feeling mong tama para sa'yo. Ayun. So, ikaw, ano naman yung tingin mo dun sa ano na yun? Para sa akin, hindi ka nag-a-agree sa kanya? Ganon? Hindi ako nag-a-agree. At the same time, nag-a-agree ako. Pero, yun nga, depende nga sa akin. Most of the time is nag-a-agree ako sa kanya. So, hindi naman dahil sa bad side or good side. Ganon. Medyo nag-a-agree ako kasi karamihan sa mga sa mga nakakasama ko, they have the certain traits na meron yung mga magulang nila. Meron naman talaga. Hindi naman porke sinabi nilang the fruit never falls far from the tree. Hindi naman ibig sabihin nun pangit na siya. I think madami pa din yung iba na madami pa din yung mga ibang tao na nakukuha nila from their environment in their home. Yung good side. Yung good sides. Kasi syempre sinabi mo nga kanina na meron tayong kanya-kanyang pag-iisip. Meron tayong kanya-kanyang kanya-kanyang thoughts about what's happening in our surroundings. Kaya para sa akin, good siya. Nag-a-agree ako sa kanya kasi marami din ako mga kaibigan na yung families nila they were top achievers at schools at so yung talino kasi parang hindi siya dahil embedded sila through gene kasi dahil nakikita nila na masipag yung kaya gagayahin ko. Gusto ko mahigitan ko to. Gusto ko matap ko to. Which is okay din naman kung hindi ka mag-a-agree. Okay lang maging average ka. As long kasi pagdating mo na sa professional fields ng tinahak mo kurso ganyan, for example, hindi ay doon ka magbo-bloom eh. Doon sa experiences mo na yun outside the family, doon mo makukuha yung mga best traits mo. For example ako, hindi average student lang ako, hindi naman ako ganun katalinuhan. Kaya kong makipag-compete sa kanila, pero I don't want to prove myself. Okay lang ako doon sa tamang kantsaw lang ako, tamang palakpak lang ako doon sa mga kaibigan ko na na-achieve nila yung gusto nila.
Pero nung pagdating ko doon sa professional field, doon ako nagkaroon ng competitive side na Need ko mag-excel dito. gusto ko mag-excel dito kasi gustong-gusto ko tong ginagawa ko na to. Hindi ako nag-enjoy ako sa school. Dahil sa mga nakapaligid sa akin, dahil nakaka-enjoy makipag-interact sa ibang tao. Pero hindi ako nag-excel sa school dahil sa mga ang tawag doon, sa mga achievement mo bilang estudyante. Doon ako hindi nag-excel kasi I didn't What you didn't? Oo, hindi ko din alam. Wala doon yung isip ko na gusto ko makipag-compete sa mga to kasi alam ko na kaya ko, ganun. Which is sa natin, sa family natin, most of sa mga natin, sa families natin are top achievers. Pero ako, hindi ko inasam. Ayoko ng acknowledgement ng ganun. Parang mabigat din kasing responsibility yung ganun. Kasi meron ka din times na pwede kang bumagsak. Tapos baka ito yung ina-expect nila. Kumbaga, sinet mo na yung bar mo para sa sarili mo na napaka-high. And then you fall na sobrang baba. And then hindi nila parang hindi nila tanggap. Parang hindi ako yun, ganun. Kumbaga, kaya di mo tinry or hindi mo na... Para sa akin, yung criticism ng ganun, parang hindi ko kakayanin at that point kasi nag-e-enjoy lang ako bilang estudyante. Sa bulakbol na estudyante, as an average na estudyante. Hindi ka rin naman bagsakin. Hindi din naman ako bagsakin. Average lang talaga ako. Pumapasa lang talaga. Oo. Okay na ako. Basta pumasa. Mas gugustuhin ko yung magbulakbol kami sa labas, magbilyar, ganyan, magbota, ganyan. Mas gugustuhin ko yun kesa yung pipigain ko yung utak ko sa school. Yun talagang exhaustion. Tinry ko. Nag-excel naman ako pero iba pa din kasi yung alam mo na kasi na okay ka lang average ka lang. Mas gugustuhin ko mag-enjoy na lang muna ako. Habang meron akong time. Ngayon nasa professional field na ako, nagtatrabaho na ako. Wala na ako masyadong time para doon. Kaya yun yung ko na at least nung estudyante ako na-enjoy ko. Ngayon na-enjoy ko siya kasi hindi ko pa naranasan tong gantong gusto ko maging competitive. Okay. So talagang ngayon mo na yan. Kaya nag-a-agree, kaya medyo nag-a-agree so, ako. Kaya pero kung sasabihin nating 100%, nasa 80% ako na nag-a-agree. So iba-iba naman kasi ng mga scenarios yung mga pwedeng paghugutan ng idiom na yun So, yung iba yun nga, sabi ko, pwedeng... On the bad side naman, para sa akin, meron din mga tao na ina-adapt nila yun. Kasi merong mga tao na, kunwari, emotionally unstable talaga. Na hindi nila ma-distinguish yung kung ano yung tama o mali. Kasi, clouded bata sila pa lang sila, na-expose na sila sa gantong attitudes. Clouded sila doon sa ganong environment, sa nila. And then, yung escape lang nila is, yun nga, for example, nasa school ka, yun na lang nila, yung escape nila, pero dahil yun yung nakikita mo everyday, yun yung nararanasan mo everyday, kumbaga sa tingin mo ay nasa isip mo na tama naman. Oo, tama naman yung ginagawa ko. Tama ba yung ginagawa ko na kasi ginagawa to ng parents ko or family ko. So yun nga, depende pa rin talaga sa mga tao kung ano yung gusto nilang kung okay ba yung environment nila, kung paano din sila lumaki. Yung parang kung paano sila turuan ng mga parents nila or family nila. Kaya, yun nga, depende rin talaga kung ano yung magiging bunga. Pero, yun, may makukuha ka pa din talaga na traits sa family members mo. Kaya, para sa akin din, totoo din siya. Pero nasa sa'yo kung may gusto kang baguhin, gusto kang i-add, or gusto kang alisin. Diba? Pero dahil nga sa sinabi mo, merong mga taong kaya nilang i-persevere yun, yung part na yun na, ay magulo dito sa amin. Pero pagdating nila sa ibang tao, napaka-bright ng nila. Napaka-bright ng personality nila. Okay lang sila. Alam nila na meron silang pinagdadaanan dito sa na to. Kaya hindi na nila i-express sa ibang
doon pumapasok yung iyo para sa akin. No? Kaya, yun nga, depende alam mo talaga. Alam mo yung tama at mali. So, yung sa'yo is slightly agreeing, slightly disagreeing. It depends. Ako, agreeing. Kasi syempre, doon nga sa sinabi ko. Sa scenario mo kasi, mag-a-agree ka talaga na may nakikita kang part na nai-inherit talaga ng mga, or hindi naman inherit, pero na a-adapt ng mga bata sa parents nila. Kasi doon ka talaga, ganong klase ng environment yung kinalakhan mo talaga. Kaya kayo. Kayo. Bigla ka na. Paano kayo? Kaya kayo, alamin niyo yung tama at mali. So, walang sa mga masama batang sa mag-explore. Okay sa mga batang nanonood nito, learn, listen and learn. Stop, look, and listen and learn. Saan ko kasi nakita yun? Yung sa meme. Listen and... Dumako na tayo sa okay. next. Gusto ko yun. Gusto ko ulit yun. Gusto ko lahat. Yung mga tanong. Ang galing ko talaga. Magbigay ng isang toxic Filipino family trait na ayaw mo. At sa tingin mo, ano daw? At ano? Ang galing nga. Ang galing talaga. Ang galing ko. Tinawa na sarili. Magbigay ka ng isang... Ako na lang magbabasa. Para ikaw ang unang sumagot. Wow. Magbigay ng isang toxic Filipino family trait na ayaw mo at ano sa tingin mo ang magandang gawin para mabago mo to? Biglang nag-blank ko yung utak ko. Isang toxic family magbigay ka trait. ng isang toxic Filipino family trait na ayaw mo. At ano sa tingin mo ang magandang gawin dito? Wow. Magbigay ka ng example. I think sa sa old era. Mga sinaunang babies. Oo, ng mga bata pa tayo. Ito yung mga, I think, mga nakikita. Ano ba tayo? Gen Z? Millennial? Gen Z tayo ata. Gen Z. Ikaw, millennial ka. Talaga? Kailan ba yung mga millennial? Millennial is? Ewan. Search natin. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita. Millennial. Bakit ayaw ng At ang patalastas na ito ay hatid sa inyo ng is brought to you by Millennials and Gen Z. Bakit ayaw bopik? Kaya pala. Millennials and Gen Z. Gen Z era. Millennials are the cohort between 1965 to 1980s. Gen Zs are defined as those born from 1997. 1997 ka, di ba? So, kaya nga, tingin mo, 1960s, 1980s ako pinanganak? Ganun-ganun ka na lang. Konting-konti na lang. 1990s. Millennials. Generation X kasi to. Yung millennials. Sila yung X. Generation yung Y, X, yung between ng 80s at 97. Yung Gen Z, yun nga sila. Gen X. Yung mga baby, yung mga ngayon, 2011 pataas, di ko na alam yung tawag. Alpha? Ewan, Alpha. I think Alpha. Di wow. Aray. Gen Alpha. Parang ganun. Narinig ko din yun. Balik tayo sa tanong. Hindi natin mamaya ako nasasabihin. Balik tayo sa tanong. Magbigay ka ng isang toxic. Okay, ulitin ko. Magbigay ka ng isang toxic Filipino family trait na ayaw mo at ano sa tingin mo ang magandang gawin para mabago yun. Para sa akin, may naisip ako dito. Controversial. Ito yung unang pumasok sa isip ko. Pasensya na ha. Okay lang naman kasi tayo lang naman yung Sina Yulo. Yung nanalo sa Olympic. Yun yung unang
Pwede natin tahakin, I think yun. Pwede naman natin. Pero hindi Bibigyan naman ako ka-updated. Hindi naman ako updated sa issue nila kasi di ko rin naman di naman ako mahilig sa mga ganong issues. Pero nakikita mo kasi sa social media, hindi mo maiwasan na yun na lang yung nakikita mo. Kaya nung tinanong yan, yun agad yung naisip ko ay ano tahakin natin yan. Pwede naman natin tahakin yan. So hindi ko naman talaga alam yung issues nila, pero yun nga, yung sample ko is yung parang kayo-kayo na lang na family. Parang nagkakasiraan pa kayo. Yun yung isang toxic na family trait na ayoko talaga. Lalo na Pinoy tayo. Yung parang, lalo na ngayon, uso yung social media. Konting galaw mo lang. Kasi may way na para sumikat ka, ganyan. Uso na yan. Pero kung ganong way yung gusto mong maging sikat ka, ay wag na lang para sa akin. Ayoko yun. Parang sisirain mo, okay lang masira lahat para lang maging sikat ka. Yun yung pinaka-ayokong toxic family Filipino trait. Or kahit hindi man yung famous hindi man yung popularity, yung kahit yung magkasira-siraan lang kayo sa ibang tao. Yung chismis, ayan, ayaw ko yan. Sa chismis pa lang is Ayoko yung mga, okay lang kasi na, alam mo yun, pag-usapan, halimbawa kung may ayaw ka sa ugali ng isa, ganyan, or pwede mo naman sabihin direkta kasi family naman kayo Pero kung malalaman pa ng ibang member mo, galing sa ibang member, alam mo yun, halimbawa, siniraan kita, ang baho ng bibig nito. Pero sinabi ko sa iba, alam mo yun, ang baho doon ng bibig mo, sabi ni ate. Kasi tayo is, core nga natin yung family natin. Kaya, ganun yung... kasi okay lang naman sabihin na, alam mo, okay lang din mag-toothbrush. Parang dali. Sa atin kasi okay lang. Dahil kapatid kita, bibili kita ng toothbrush. Regaluhan kita ng toothbrush tsaka toothpaste. Wala ko na ate din. Every time na kapag tuwing Pasko, dahil binibigyan. At least, di ba? Nagbibigay tayong gift kahit na Rexona. Yung teacher na. Uy, don't drop names. May makapanood pa nito. Sakaling kita dyan. Anyways. So, sorry po sa teacher niya. Hindi, okay lang yun. Kasi nagbigay din tayo ng hint sa kanya na alam natin na ganun yung i-treat niyo sila as family, di ba? Hindi siya na-offend doon sa natawa siya. And yung season na yun is nagbibigay talaga tayo ng regalo sa isa't isa. I-take mo as gift talaga. Huwag mong i-take as offense. Balik tayo. So, yun nga yung para sa akin. Ayun yung isang pinaka or isa sa mga pinaka na ayaw ko na Filipino trait sa pamilya. Kahit saan, kahit sa friends or basta personally, ayaw ko yun. Yung talagang magkasira-siraan dahil sa chismis or galing sa ibang tao yung information. Pero shoutout pa din kay Yulo. Dala-dala niya yung bandera natin. Naging malaki lang yung issue dahil doon sa pinanalunan niya. Pero yun nga, kung mareresolve naman talaga sa pag-uusap. Pero dala-dala niya yung bandera ng Pilipinas. Diba? Nakadalawang medal pa. Bibihira lang tayo nakakuha ng sa pagkakaalam ko, si Hidilyn pa lang at siya. Kasi di ko na alam yung mga pass kung meron man Pero diba? Dalawa pa yung dala niya. Dalawa pa yung kanya. Which is, sobrang rare pala sa atin. Talagang halos China lagi, yearly Yung mahakat ng golds. Competitive naman kasi talaga sila. Sa atin kasi hindi pa ganun kakilala. China and Japan. Sa atin kasi sa Pilipinas, hindi pa ganun ka kilala yung Olympics or hindi pa talaga pinofocus yung ganong type ng sport. Kasi kung ganong sport, sometimes hindi ka nakakakuha ng ganong ng sponsorship ka agad. Hindi ka kumbaga kaya hirap din sila sariling di pa ganun ka. Kasi yung coach ko nung nag-gym ako is nagwe-weightlifting din siya. And then ayun, hindi din
siya ganoong nare-recognize that time na nagte-training siya. And then ngayon nung meron siyang competition na sinalihan, and then nakakuha siya ng medal doon. And then doon pa lang siya na-recognize. Kumbaga, nakukuha niya lang yung support after nila nakita yung kumbaga, yung potential niya. Yung potential niya. So, kailangan may ma-prove muna. Yung mga steps niya before that, kumbaga, sarili lang siya. Ganun. So, kailangan may ma-prove muna sila bago sila ma-recognize. Anyways, yun din yung hirap. Sabi mo, yung sa'yo, yung ayaw mo is yung toxic trait, which is yung magkakasiraan. Oo, magkakasira-siraan. Kasi kayo na lang. Kayo na lang nga. Sa akin, I think hindi siya ganun ka big deal na ngayon kasi wala nang ganun. Kasi nung bata tayo, may mga tao na pag nagkakaroon sila ng, kunwari meron silang utang dun sa isang tao. And then kapag nakikita, every time na nakikita nila yung tao na yun, yung anak nila pinapamano nila. Kasi meron nga silang utang kasi ayaw nila ma-offend yung nagpapautang. Oh, nangyari yan? Oo. Ay, hindi ko kasi inaalam kung kanina tayo may mga utang. Nung bata tayo, uso pa yung mga owner nun, di ba? Mga owner na sasakyan. Owner ng mga sasakyan. And then merong isang tao na mayaman sa lugar ninyo. And then lahat nagpapautang siya. Like, mababa pa nun yung mga presyo. Kasi natatandaan ko lang since bata pa tayo. Dahil ako yung mga tumatakas lagi nung bata tayo sa bahay. Kaya nakikita ko tong mga to. Yung lalabas ako kahit bawal tayong lumabas. Na kailangan matulog ng hapon pero wala ka. Bago ka makalabas. Sa ibang topic natin pag-uusapan yung part na yun. Ayun nga, dahil nakakalabas ako. Tapos, uso nun na sinasama ng mga nanay yung mga anak nila na mamalengke. Kasi katulong nila. Oo dahil nga, sila no? yung magbubuhat ng bayong. Bakit? Ayaw ko nun. Pero laging ako yung kasama. No choice kasi ikaw yung pinakamatanda. Ayun nga, dahil nakikita ko yung mga yun. Tapos makikita nila yung naka-owner na tao na yun. Na naka-owner siya. And then mag-i-stop siya. Kasi kung nagpapautang ka, ibig sabihin marami kang pera. Ibig sabihin, yung mga tao nun, gustong-gusto nila yung acknowledgement na sasabihin nila na, uy, yung utang mo, kesyo ganyan. Na sasabihin nila yun. Kahit meron silang ginagawa. Kahit yun nga, yung sinasabi ko yun, nagdadrive siyang ganyan, mag-i-stop siya. Yung hinira mo na ganito, ganyan. Yung pangangalandakan talaga. Kasi alam nila, parang gusto nilang sabihin na mapera ako. May utang ka sa akin, ganyan. Hindi pa uso nun yung mga kontrata. Kaya dapat tandaan lang. Ganon. Na kapag yung mga bata, nakikita nila dahil kakausapin ng magulang yung pinag-utangan nila, and then papag-bless yung bata. Feeling ko ginagawa naman din kasi yun kahit kanino, kahit hindi talaga natin kilala yung pagmamano. Ibig ko sabihin, kasi yung ibang mga tao na kapag nakikita nila yung bata, na sasabihan nila nun, sabihin mo sa nanay mo yung utang niyang ganito, ganyan. And then, kaya nakilala ka nila, ganun. Para hindi ako ma-offend, mano ka nga. Gaganon. Yung sasamantalahin nila. Yung tapos doon power na uso nila. sa atin yung term na paasar na si Claude. Which is mano yung meaning. Si Claude ka pa, yung mga ganyan. Oo, yung mga ganon. Kumbaga para i-earn mo yung respect mo. I-earn mo yung respect mo, magmano ka sa akin. Parang kumbaga para makitang malakas ako. Parang dinedegrade mano kita. Ka muna. Yun lang yung sinasabi. Pang-aasar nga yan minsan sa ating mga bata. Yun pala yung pinagmulan, no? Yung parang si Claude ka pa. I think yun yung Bless. I think yun yung toxic trait para sa akin na hindi kailangan dalhin ng yung problema ng magulang. Kasi yan ba? hindi mo pwedeng, huwag mong idama yung bata. Kumbaga, lalo na yung ibang tao, dinadamay pa yung mga bata sa ganun. So, sino may utang sa atin? Wala naman tayo. Ako kasi, nung time na yon, hindi ko alam yung mga ganyan kasi nga, hindi naman ako palalabas. Ako kasi palalabas. Kahit kaya alam ko yung mga ganyan. Kahit nadalhin ako sa labas kapag ka namamalengke, ganyan.
at may makita mang ibang tao, sasabihin mo, magmano ka muna kay ano mo, o magmano ka muna kay ganto mo. Ganun lang. Pero hindi ko din alam yung, ayoko din kasi sa mga matatanda nun. Pero kung umano ako, papakita ko yung respeto ko. Ayoko lang din yung attitude nila na pagka feeling nila, kilala sila sa isang lugar, yung popularity nila, dahil wala pa namang internet nun, no? Yung popularity nila, gusto nila namumukadkad, ganyan. Ayoko din yung mga ganun na parang masyadong bubbly or parang mga, boastful sila masyado. yung, uy pre, uy anak mo, tapos obless ka pa. Hindi rin kasi ako mahilig sa mga ganong tao na parang nagtatago ako pagka gano'n yung tao nun. Ayokong, feeling ko, anuhin ako nito kasi yung ingay-ingay niya, ganito ugali niya, ang gulo-gulo niya. Hindi naman, parang, basta di ko feel yung mga ganong ka-expressive na tao nung time na yon. Talagang, parang, ano ba to? Kailangan bang maipit ako sa conversation nila? Parang, anong gagawin ko sa gitna? Yun nakastay ka lang sa gilid ng ganyan kasi habang sila nag-uusap. Halimbawa, ikaw hawak mo yun ba yung ganyan-ganyan ka lang? Halimbawa, no? Hindi, sa laro naman to, ganyan. Halimbawa, no? Sige, labas ka na. 3 o'clock na, mamayang 4, uwi ka na ha. 1 hour lang yung meron ako para makapaglaro. Tatakbo ako, naipit ako sa ganong sitwasyon. Tapos mamaya, anak mo to. Blah, 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 ganyan. Tapos nandun na ako, 30 minutes na lang. 30 minutes na lang yung meron ako, anong gagawin ko? Ganun na yung naiisip ko. Kaya parang ayoko sa mga taong masyadong, tas maiipit kayong uupo ka lang sa isang lugar, tas dito pa sila magkukwentuhan sa tapat mo. Ay, Diyos ko, naiipit talaga ako. Parang, kailan ako alis? Ang bastos ko yata kapag umalis ako dito. Parang, so kaya, yun yung mga times na relating dyan sa sinabi mo, yung mga matatanda. Ayun, to conclude it, yung sa'yo, yun nga, yung chismis, pagkakasiraan ng pamilya. Yung isa't isa. And then sa akin naman is yung parang namamana yung kung ano yung ginawa ng magulang, ganun. I think ayun yun sa akin. Yun yung yun yung toxic trait para sa akin. Para naman Oo, ayun. Meron din siyang tanong na anong magandang gawin para mabago ito? So, para sa akin, yun nga, yun nga. Ayun nga. Pag-usapan talaga. Kailangan, kung sakaling may problem. Ganun naman kasi yung tinuro sa atin na yun. Parang, lalo na yung mga, natin na sinasabi na, pagka, ha, ayoko yung gantong ugali mo, ganyan. Gantong ugali. At saka isa pa, siguro idadagdag ko lang din to bago tayo mag-conclude. Yung part na kailangan pakinggan mo pa rin, hindi porke matanda ka, dapat sa'yo na lang lagi nasusunod. Yung opinion mo na lang lagi yung may point. Hindi lang ikaw dapat. Kailangan pakinggan mo rin yung opinion ng mga bata. Kahit na sabihin natin na, uy, bata ka pa lang, wala ka pang karapatan. Hindi totoo para sa akin yun. Mas may comment ang mga bata. Para sa akin hindi lang yung parents or hindi lang mga nakakatanda yung may mga i-comment. Kasi may mga i-comment din tayo. Lagi lang nai-interrupt or sinasabing, wala ka pang experience, wala ka pa dito. Sometimes din kasi yung mga bata, tama din. Kasi meron din sila na-observe. Yun yung isa pang, siguro, dahil ganun din tayo sa family dati, tinuruan tayo na, huwag ka sasagot pagka hindi ko yung kausap. O dapat huwag kang magsasabi pagka ganito ka. Huwag mong sasagutin yung mga bagay na to kasi bata ka pa lang. Hindi totoo para sa akin yung mga yun. Kailangan, pakinggan mo pa rin yung mga comments nila kasi may sense pa din. Pwedeng mag-adjust based doon sa perspective. Kasi feeling ko, mag-grow pa lalo yung mga bata, mag-grow lalo yung mga adults, at saka, mas matututo pa sila. Pwede mo pa silang i-correct. Basta pakinggan mo lang yung opinions nila, hindi yung ini-interrupt mo na. Wala pa man. Kaya, yun, halimbawa, kapag sinabihan ka ng matanda na, ikaw, dapat ganito ka, dapat ganyan ka. Pagka sila naman yung comment about sa sayo, mama dapat hindi, ganito ka dapat. Mama ganito kasi ganyan. Pakinggan mo pa rin. At kung may mali man silang mai-comment, try mong i-explain sa kanila para mas maintindihan nila. Hindi yung sila yung naghahanap ng answers mag-isa. Kasi alam mo yun, ikaw may experience, kailangan mo silang turuan.
So, yun lang. ang lungkot Akin naman. yung sa akin ay, yun nga, to conclude it, yun sa'yo, is yun nga, nagkakasiraan, and then yung magiging, I, na we think na pwedeng maging solusyon is, pag-usapan. Mm-mm. And then sa akin naman, ayun Listen nga, yung talaga. namamana yung problema ng magulang papunta sa bata. Mm-mm. At nagre-reflect yun. I Mm-mm. think awareness is yung pinaka, Mm-mm. dapat Kailangan mo maging talagang aware maging bilang parent, magulang, anak. you have to be aware na kung naaapektuhan ba yung anak mo dito sa At saka hindi lang yung anak mo ha, yung surroundings mo Mm-mm. din. Dapat aware ka sa mga opinions or yung comments or yung mga nangyayari sa paligid. Para alam mo yun, matuto ka pa. Hindi lang porke, matanda na ako, alam ko na yan. Matanda na ako, ganito na ako, alam ko na yan. Hindi ganon. Dapat, ano pa yung dapat kong malaman? Dapat, alam ko pa ba to? Dapat malaman ko pa ba yun? Ano pa yung kailangan kong alamin? Yan. Ayun, and then punta tayo sa next question. Sure. Siya, ano ang parenting method na maganda noon compare ngayon? At ano ang parenting method na maganda ngayon compare sa generation noon? So, ibig sabihin, may naisip ako agad, pero yung comparison talaga siya from generation natin nung 90s at ngayon. Hindi pa rin naman tayo naging parent, kaya hindi pa rin naman natin ganun ka masasagot ng yung lang, tama yan. Point of view mo lang dahil may mga As kaibigan. bata, oo. As, kumbaga, naging anak. Naging anak or anak. meron kang may mga close friends ka na sinashare nila yung thought nila about dito sa na to. So, hindi pa rin naman tayo naging parent. Yun nga, para sa akin, ang kinagandahan ng parenting noon, nung time na yun, is strict talaga. Gusto ko yung, para sa akin gusto ko yung strict na, alam mo yun, nararamdaman mo yung care at saka, kasi may mga pamilya talagang walang pake walang ganun ka, alam mo yun, wala silang sa mga anak nila. May mga ganong parents pero para sa akin, kahit na strict sila na nasasaktan ako, napapalo, ganyan, talagang pinapalo tayo, pinaparusahan. Para sa akin, kita kasi mahal kita. Oo, yan yung sinasabi na, pero ang sakit-sakit, no? Sakit mo naman magmahal. Kailangan ganito, torture. Pero yun nga, ang para sa akin is, okay lang yung strict to sila noon na ganong way. Pero, kung hahaluan nila ng may pagka-soft, siguro mas, alam mo yun, mas ma-appreciate ko. Pero na-appreciate ko kasi late na nung matanda na ako. Nagets ko naman na sila. Sinasabi naman nila lagi na, pagka tumanda ka, malalaman mo din to. Maintindihan mo din to. Ganyan. Pero, nung time na yun kasi, talagang blanco yung isip natin, mabubugbog lang ako, gagawin ko na lang to. Parang alam yun, hindi masaya. Oo, may takot ka. Oo, na yung takot mo, kailangan trauma. Kumbaga dinidisiplina ka. Pero yun nga, yung takot mo, trauma siya. Hindi siya yung parang, matututo ako dito. Trauma talaga. Pero yun nga. Matututo nga ako, kaso embedded siya sa akin. Oo, yun yung para sa akin maganda, at the same time pangit. Maganda siya kasi, eto ako ngayon. Disiplinado. Disiplinado ako ngayon na, alam mo yun, nalimitahan ako noon, pero okay lang na nalimitahan ako kasi para din naman sa akin. Ganyan, halimbawa, bawal na lumabas pag gantong oras. Kasi may mga may mga nangingidnap, ganyan. Tinuruan ako, at least di ako lumabas nung time na yun, di ako nakidnap. Malay mo na. Nag-a-agree ka doon. Pero at the same time, hindi ka. Oo. Kung siguro, we do not condone battering. Pero alam mo yun, pwede rin kasi naman enhance yun ng halo ngayong generation na to. Kasi ngayon, mas maluwang yung parenting. Mas naiintindihan nila yung part na, dati nasaktan ako, hindi ko gagawin sa anak ko yan. Kaya ngayon, ang nangyari, hindi nila ganong sinasaktan yung mga anak nila physically, pero pinagsasabihan nila. May mga times naman na emotionally nasasaktan sila, pero hindi ko naman sinasabing lahat. Kumbaga, true words kasi ngayon hindi sila physical Kasi nga, yun nga nangyari sa kanila yung time na yun. Ayaw nilang mangyari. Ayaw nilang i-repeat yung history. Pero kung paghahaluin mo yung dalawang yun, parang okay siya. Strict ka, pero soft ka, pero
alam mo yun, maganda light yung lang. pasok niya. Wala Oo. kang trauma na Oo, dadalhin kung pagtanda. ganun yung magiging parenting method na gagawin ng mga parents ngayon, yung talagang, alam mo yun, disiplinado, at the same time, hindi masyadong mahigpit, para mas ma-express ng mga bata ngayon yung talagang tamang gawin. Or para ma-express nila yung kung ano sila. Alam mo yun, na-blank? Nakota ko sa sinasabi mo. Tama naman yung sinasabi mo na yun yung sa ano mo, yung sa generation na yung pagiging strict ng parents. And then yung sa sa generation ngayon is yung hindi na ganun strict. Hindi strict pa din naman, pero hindi lang ganun ka ma-physical. Oo. Brutal. Ano yun? Bugbugan. Ayun yung gusto mong parenting noon. Na at the same time, hindi ko rin ganun ka-type. Or parang masyado kasing ano talaga nun dahil hindi busy yung mga parents na. Kasi yung tama niya sa bata. Oo. Sa point of view mo bilang halimbawa, alam mo yun, yung mga sample aso. Pagka yung aso, hindi mo siya pinapalo. Kahit ganyan-ganyanin mo, hindi yan mag-aano Parang, ginagawa nito. Parang gano'n. Pero pagka yung aso, talagang hahawakan mo pa lang pero umiiwas na. Alam mong may trauma. Parang ganun yung mga nangyari sa mga bata noon. Talagang konting ano lang, ingay lang. Parang, anong nangyayari pa? Yung mga ganong bagay. Yung may acting. Yung meron na sila. Hindi, nagigets ko naman yung gusto mong sabihin. Tama naman yun. Na yung mga parents ngayon, dahil nga galing sila doon sa ano na yun, sa past na yun, ayaw nilang maging ganun yung ano nila ngayon. Although for example, marami ngayon na mga kasing mga kaedaran natin na nagkakababy na, pero mas sila, ma-care sila sa mga, mas ma-care sila sa ano. Oo, tama naman yung iyo. So, ayun nga yung iyo. Yung sa akin naman, yung magandang parenting. Ang parenting noon at maganda din ngayon na maiko-compare mo. Ano kaya yung maganda? Noon, ano ba yung para sa yung magandang walang maganda. I think yung pag-i-spoil nila sa mga anak nila. Noong time na yun? Hindi. Yung ngayon? Yung ngayon. Pero doon sa noon na hindi nila na limited. Na limited lang talaga. Tsaka dati kasi may mga kapalit pa Ngayon parang makita mo lang masaya siya, okay na. Sige, bibigay ko na. Dati kailangan ayusin mo na yung grades mo. Dapat ganito. Hihintay mo pa yung exam. Meron kang mga kailangan i-achieve. Rewards kasi siya, hindi siya gift. Kailangan meron kang kailangan i-achieve muna bago mo siya makuha. Pero ngayon, although kahit hindi nila dahil gusto lang nila, dahil yung mga parents ngayon, dahil hindi natutuwa sila na gusto nila yung ano nila masaya yung bata, masaya ako. Ibibigay ko yung gusto niya kasi natutuwa din ako. Parang gano'n. Yun yung maganda kayo, no? Ganun tayo na spoil. Hindi naman meron may ginagawa din naman natin yung mga dapat nating gawin para makuha natin yung mga yung rewards. At yung ano natin na dapat wala kang line of 7. Alam mo ba nun, elementary, nakita ko yung mangilan sa mga cards ko kasi kala ko talino ko nun pero naglalaro lang talaga ako nun. Tapos, ang saya-saya ko maglaro, ganyan, mag-aral. Kala ko talino ko din. Nakita ko yung cards ko, 65, 69. Kala ko line of 7 hindi, 60. Which is good naman sa atin that time kasi alam natin na mataas pa din kasi yung standard before. Passing talaga yung pinakamataas na dati, 80 something Ngayon, umaabot na sila ng 100. Just me. Yun nga, yun yung nasa akin, yung sa akin, nung
nung sa dating generation is yung achievements and rewards. Yun yung maganda para sa akin. Parang may goal ka. Magsiset ka ng goals para Galingan ko sa bagay na to para makuha ko yung reward ko. Which is napupush naman yung limit nila. Napupush yung knowledge nila and napupush yung... Ako, suki ako niyan Kung ano yung kaya nila. And then, yung ngayon naman is the... ang tawag doon? May tawag doon eh. Sa mga gifts. Gifts talaga. Gifts and achievements. Kasi ngayon okay ay may mga kaibigan or may mga parents din ako na nakikita na although yung mga anak nila na as long as na nag-enjoy yung bata doon sa ginagawa nila, which is for example nasa school sila na hindi sila nagsiset ng mga ganun ka-high standards na achievements para lang makuha yung gift nila. Ngayon kasi, although yung bata hindi siya nag-excel, hindi siya ganun ka-bright yung bata, bibigyan pa din nila ng gift para next time na merong kumbaga appreciative yung kahit na ito lang naabot mo or ito yung naabot mo, okay pa rin sa akin yan, magaling ka pa rin, yung mga ganun. Appreciative sila. Wala silang i-hold back sa'yo na partiyan ng parang mas mapangaral na alam ko hindi ka hindi ka masyadong ganun ka-achiever na bata, pero ito yung gift mo na alam ko next time gagawin mo yung best mo. Na hindi sila nag-expect ng ganun na ito yung sa'yo para pakalmahin siya na okay lang maging na hindi maging most achiever as long as na nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo. Yun yung gusto ko ngayon sa generation na to compared doon sa pero gusto ko din yung sa generation na yun nag-set ka ng achievements na nung para ma-meet mo yung mga goals pa din. Okay naman din John. Pero mas para sa akin mas better yung ngayon nahaluan din ng strict nung past. Para may limit pa din na baka kasi may mga bata na ma-overwhelm masyado. Tapos, dati ang ganda-ganda ng bigay mo. Ngayon, ganito lang. Mga ganun. Mga OA na eh. Oo. Yung na-spoil masyado. Pero karamihan sa mga parents ngayon, hindi sila nag-over reward. Yun yung okay din. Kumbaga parang yung gift nila is complementary na pwede nilang i-take as a reward, pwede nilang i-take as a gift lang. And then na wala kang kailangan, na no requirements. Walang kapalit to para sa ito kasi masaya ako, ganto ka ganyan. To conclude it, yung iyo is yun nga, yung ang tawag doon? Yung pagiging strict. Yung sa'yo is yung pagiging strict nung parents noon and then yung pangangaral. Same lang din. Kumbaga nag-compare lang tayo kung ano yung... Iba lang yung talagang tumatak sa akin. And then sa akin naman is yung rewards. Oo. Yun. Kung ako magiging parent ako someday, wag naman muna sana ngayon. Gusto ko yun yung akin na tawag dito, yung gift and rewards. Akin naman, kung magiging parent din ako. Pero kasi, as a parent ngayon, for parent, na-spoil ko yung parent ngayon, anak. Spoil sila. Si Stash, siya yung tipo ng bibigyan mo ng reward na bibigyan mo din ako kahit hindi ako maghingi. Iisnabin ka pa. Masyadong spoiled eh. Itong akin naman talagang, may reward. Dahil sa kanya, aso yung sa kanya, yung mga aso yung sa kanya, and then akin yung pusa. Yung pusa naman kasi medyo sila eh. Talagang ganun yung... Sophisticated talaga. Alam mo yung mga teenager na bata na mata pobre, maldita. Oo, parang ganun.
lalaki siya. Okay lang sana kung kung babae siya. Tapos, parang yung, kahit hindi ka niya tinitignan, makikita mo yung ini-snub ka niya. Yung damang-dama mo sa presensya niya. Yung talaga may attitude. Ayaw ko na yung sarili ko. Attitude talaga. Bigyan mo lang ako pagkain, okay Tapos na. lalambing-lambingin ka, masan pagkain ko, ha? Doon lang siya malambing. Di mo pa ba bibigay? Pero yung dalawa, yung mga aso, kahit hindi mo hingin, lalambingin ka nila. Sweet sila. Sobrang codependent sila. Oo. Gusto ko naman yun. Kaya ni-spoil ko sila. Ayun. Doon nauubos yung mga natin eh. Budget na. Kaya kailangan talagang kumayod para sa mga anak. Naiintindihan ko yung mga parent ngayon pero per parent. Hindi yung parent Hindi yung 24/7 dapat mo siya. Kailangan mo siyang i-maintain 24/7. Kailangan mo siyang i-groom. Kailangan mo mag-embed para manurture yung buong Medyo nasa luxury pa yung atin kasi for parent lang tayo. Ayun, dumako tayo sa ang ilan na to? Patapos na ba? Hindi pa The sixth, second to the last question. Sa tingin mo, ano sa tingin mo ang responsibilidad mo bilang anak? Bilang anak? Ang dami. Simula ba nung una? Lista ko ba sila? Kailangan pa, sinulat ko, sinabi mo dapat. At pala sinulat ko na lahat. So, sa tingin mo, ano yung responsibilidad ko? Madami din. Siyempre, yung pagiging anak is hindi lang naman porke anak ka na lang. Ate din ako, ganyan. Pamangkin din ako. Apo din ako. Ganyan. Iba-iba eh. Hindi lang siya anak lang na, ito lang yung porke anak ako, ito lang responsibilidad ko. Hindi yun. Para sa akin, yung responsibilidad ko bilang miyembro ng isang pamilyang to, unang-una, alagaan yung family mo. Para sa akin. Yun yung, hindi, nangangati lang ilong ko. Yun nga. Alagaan yung family mo. Isipin mo kung okay ba sila, okay ka ba, okay ba ang lahat, ganyan. Tsaka, ano pa ba yung responsibilidad ko? Marami pero hindi ko din masabi kasi parang alam mo yun, natural na lang na lumalabas sa'yo. Hindi siya, hindi siya, kailangan ito yung gawin ko, kailangan ganyan. Hindi, kusa na lang talagang lumalabas kasi part ka ng family eh. Kailangan mong gawin to kasi paano kayo magiging okay? Paano kayo aahon? Paano kayo, alam mo yun, ang hirap ng term. Paano kayo, alam mo yun, magpupush through kung hindi ka kikilos, kung hindi mo gagawin yung role mo as anak, as ate, as lahat ng role na kailangan mong gawin. Kaya yun nga, pero yun nga, natural lang talaga lumalabas. Hindi naman siya, responsibility siya, pero parang, hindi siya burden. Parang casual lang siya nangyayari. Kasi, love mo yung, or gusto mo yung ginagawa mo eh. Para sa kanila to, hindi naman sa Pero may times na, magre-reklamo ka, pero dahil pagod ka. That's a part of it naman kasi. Siyempre, may mga times pa din na dumadada pa rin ako, nag-iyak-iyak pa din ako. Pero, hindi ako yung tipo ng magre-reklamo sa kanila, ganyan. Rereklamuhin ko yung sarili ko. Sasabihin ko, bla 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 bla. Ang gagawin ko. Kakausapin mo yung sarili mo, no? Pero, at the end of the day, wala rin naman akong magagawa eh. Parang, ito yung, kaya ko to ginagawa dahil sa kanila. Hindi, kung ako lang to, kung gagawin ko lang to dahil para sa akin, ano pang purpose ko sa life? Parang yun yung naisip ko. Kaya para sa akin, yun. Malaki yung responsibility, pero, at saka yung role ko, pero, casual lang. Panganay yung nagsasalita niya. Yung pagiging panganay niya yung nagsasalita niya. Nagrereklamo na siya ng Lalatata. Sa akin, ano responsibilidad ko bilang anak? Support si ate, gano'n. Siya yung gumagawa ng lahat eh. Kumbaga, Wala.
supporting actor lang ako. Ganun. Kapag hindi niya kaya yung yung isang bagay. Nagrereklamo na ako. Tapos sila, sige, ako doon lang na. ako mag-aano. Kasi parang yun yung role ng middle child. Although hindi ako masyadong pansinin sa bahay. Dahil feeling Ako ba pansinin? ikaw pansinin ka kasi ikaw yung laging inuutusan. Kaya pala. Ako, Ganong way pala. Kala ko naman ibang pansin. ako ako dahil pangalawa ko ay mas uunahin ka nilang tatawagin kaysa sa akin. Tapos Ako kasi ako yung tatawag sa inyo. Tapos yung bunso, doon yung adore lahat. Nandun yung adore sa kanya lahat. Kumbaga, ako hindi ako masyadong napapansin dahil pwedeng gawin nito yung mga dapat gawin ng ng anak. Tapos ito yung cute time ganun. Yung parang baby. 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 You're my son and moon. Ako yung utusan ni ate lagi. yung uutos sa kanya tapos second ako yung ako sa akin inutusan inutusan ako. Siya lang yung tenga. Ako lang yung ako yung gagawa. Gawin mo nga to. Sige, wait lang. Maya. Ay, Ram, gawin mo nga yan. Kunin mo nga yan. Pinapakuni Kesyo ganyan. Abot mo kay ganun. Kumbaga sa kanya lang napupunta lahat ng command. Pero yung pasa. Tapos pag magre-reklam, ba't pinapagawa sa kanya? Wala, ate ako eh. Yung no choice ka, yung gusto yung inutos Tapos sasabihin na, sige, Ram, umalis ka na dyan. Ako nagagawa dyan. Itong ate nyo talaga. O diba, sa inyo din eh. Pasa nyo pa sa akin eh. Ayun, ang tawag dito, to be serious, I think yung responsibilidad ng anak, hindi ko din alam, hindi ko din ma-describe. Diba? Hindi siya, ang hirap niyang sabihin eh. Parang, I think, kasi wala naman siyang responsibilidad na, yun nga, burden. Parang, casual lang talaga siya nangyayari. Hindi siya ganun ka responsibility. Oo, kasi, parang responsibility pa yung I think yung sagot na to, ay yung tanong na to, masasagot mo siya kapag nandito na tayo sa natin. Yung, hindi mo muna siya masasabi kapag nandoon ka pa sa part na, yung magulang mo yung nagpo-provide para sa'yo. Masasabi mo lang kapag kapag ikaw na yung nagpo-provide. Nandun na kayo sa, hindi naman ikaw yung nagpo-provide, yung even na kayo sa ginagawa ninyo sa buhay. Parang tumutulong ka na. Oo, tumutulong ka na para mag-nurture, yung home na to, yung tahanan na to is mag-grow para mag-bloom itong tahanan na to. Isa ka na din doon sa nag-nurture nung na yun, ng tahanan na yun. I think yun yung responsibility mo bilang anak is yung matulungan mo yung yung tahanan mo na mag-grow, ganun. Hindi yung mga tao, yung mismong core ninyo bilang family, yung nag-aano sa inyo, yung nagbubuod sa inyo sa isa't isa. I think ayun yung ninyo. Yun yung role mo na makatulong sa sa pag-grow ng part na yun. Gets. So yun nga, masasabi mo lang siya na may role ka or responsibility ka kapag ka may responsibility na talagang literal. Doon mo pa lang kasi nung bata tayo, parang yun nga, hindi mo nga masabing responsibility kasi parang casual lang talaga nangyayari. Parang kasi sila pa din yung anak ako, no choice ako, galing ako sa kanila. Sila pa din yung magpo-provide, sila pa din yung haligi at ilaw ng tahanan. Pero sila pa din yung ikaw which is nandun ka pa lang sa bahay na yun, yung kailangan mo lang gawin is to maintain it. Kasi sila yung nagbi-build eh. Ikaw yung nagme-maintain lang nun. Ngayon, dahil nagtatrabaho ka na, yung kailangan mo lang gawin is yung to help build na din. To help build na din. Tapos nandun pa din yung responsibilities mo na nagme-maintain pa din. To give back din, no? May follow-up question ako dito dahil medyo saglit lang yung yung tanong. Medyo malalim siya ng onte na topic. Follow-up question ko is, responsibilidad ba ng anak yung mga magulang? And responsibilidad pa din ba ng magulang yung anak kung nasa tamang edad na siya? Para sa akin, yung question na yun is
kung responsibilidad ba ng magulang yung anak nila? Oo. Oo. Responsibilidad nila yan. Nilabas nila yan dito sa mundo eh. Kumbaga, since nabuo siya, responsibilidad niya na yun. Hanggang lumabas siya, hanggang tumanda siya. Oo. Kasi, alam mo yun, ginusto mo yun asa magulang. Parang, ako nga, yung mga dogs ko, parang kahit di sila galing sa akin, parang, eto na eh. Aso yung lumabas. Oh, eto na eh, responsibility, inako ko na siya eh, parang kailangan ko na siyang alagaan simula ngayon hanggang dulo. Parang no choice ka kasi parent ka eh. Ikaw, ginusto mo yun eh. Pero kung yung anak, responsibilidad ba niya yung magulang niya? Oo din. Responsibilidad niyang alagaan, mahalin, katulad ng binibigay niya sa kanya. Pero responsibilidad ba ng anak ang magulang niya hanggang, alam mo yun, yung parang, oo. Para sa akin kasi may limit din yun, yung part na yun. Kasi, syempre, hindi naman, as anak, hindi tayo insurance. Parang, oo, mag-grow ka. Oo, dinala ka ng nanay mo, ng tatay mo. Parang, oo, sila yung nagbihis sa'yo, ganyan, ganon, nagpalaki sa'yo, nagpaaral, lahat-lahat, nakapagtrabaho ka dahil sa kanila. Pero hindi mo responsibilidad na akuin yung, kumbaga, ikaw yung pension, yung part na yun para sa akin is cut. Kumbaga, hindi ka insurance ng parents mo. Responsibilidad ng parents alagaan yung anak nila hanggang sa pwede na nilang palayain para magbumuo ng sariling pamilya. And after that, sarili na lang nila yung iisipin nila. Totoo yan. Kung gusto nilang magsama-sama, kahit na, alam mo yun, may pamilya na yung mga anak nila, okay pa din. Parang, family pa rin kayo. Kayo pa rin yung nasa bahay. Kumbaga, responsibilidad nyo pa rin yung isa't isa. Pero hindi, ayoko yung part na, kung may mga gandang scenarios eh, susumbat niya na, pinalaki kita, matanda na ako ngayon, dapat alagaan mo ako. Hindi. Oo, aalagaan ka ng anak mo, pero wag mong ano sa kanya na, oh, dahil inalagaan kita, alagaan mo ako Hindi ganun yun para sa akin. Parang kailangan, casual lang siya mangyari, parang, alam mo yun nga, sabi ko kanina, parang, sayang ibibigay ng anak mo kung gusto niyang gawin yun. Pero, kailangan mo siyang turuan na respetuhin ka, pakita mo sa kanya na, ginawa ko dati sa'yo to. Pero, hindi mo kailangan sabihin sa kanya na, kailangan pagka matanda na si mama, si papa, kailangan alagaan ko siya. Ano ba yan? Marami pa akong gustong gawin. Paano ko maisip niya yung mga ganun, diba? Kaya, parang, need mong responsibilidad mo yung sarili mo. Hindi ka responsibilidad ng ibang tao. Anak ka man o magulang ka. Yun yung para sa akin. Oh. So ibig mong sabihin, sa madaling salita yung iyo? Yun nga. Responsibility natin, sarili natin. Responsibility niya. Kaso, merong certain point. May limit. Para sa akin naman, kung responsibilidad ba ng anak yung mga magulang, at responsibilidad ba ng magulang yung mga anak? Oo, tama ka naman doon na responsibilidad nga ng ng mga magulang yung anak nila at a certain time din. Kumbaga parehas lang sila na. Pero yung parent, hindi iba yung pagkakasabi ko dito. Medyo yun nga, merong mga certain part, may certain time kasi kailangan mo din palasat sa anak mo yung totoong mundo. Kung paano ka itetreat ng mundo, hindi, kumbaga bibigyan mo din siya ng wings para makalipad siya sa mga to explore and to learn. Siyempre, dadating din yung time na kailangan mong gawin yun. Na kailangan mo siyang pakawalan na hindi all throughout kailangan mo siyang i-incubate. Bigyan mo siya ng time para matuto. And then sa anak naman, he has to, kumbaga para sa akin, he has to repay. Hindi naman yung kumbaga dapat indebted ka na parang. Oo, in-debt ka kasi parents mo pa din sila kasi galing ka sa kanila, ninurture ka nila ng ganito. Nandito ka ngayon dahil sa kanila. Nabuo ka dahil sa kanila and then they provide you hanggang nandito ka na. Kasi may mga ibang tao din naman kasi na
hinahayaan lang nila yung ano nila, yung mga, hindi naman natin maiiwasan yun kasi meron din talaga, meron din talagang ganun na, na ano na iba na hayaan lang nila yung mga anak nila na hindi sila ready doon sa ano na yun, doon sa obligation na yun. And then bumigay sila ng ano ng pag nung nasa kalagitnaan na sila ng ano, which is hindi naman natin maaalis sa atin yan kasi parte ng buhay natin yan. Uh, yung next is yung magiging responsibilidad ba ng anak, yung magulang. Yun nga, oo, nasagot ko na nga pala yun. Yun nga, I think to repay lang, pero hindi dapat sila in debt na hindi all throughout. Yun nga yung sinabi ko, kailangan meron din siyang a certain amount of time na dapat na hindi mo naman sila i-spoil eh. Dapat hindi mo sila i-spoil para matuto din at magkapamilya, sariling pamilya din. Hindi, kumbaga ikaw bilang anak, hindi mo sila hindi mo rin sila i-spoil. Depende na lang kung ganun din yung ginawa ng mga magulang mo sa'yo, nung magulang mo sa'yo. I think na kung in-spoil ka nila all throughout hanggang ngayon, and then ganun din yung gusto mong mangyari, ganun din yung gusto mong gawin, I think na sa mga magulang mo na i-spoil mo sila as long as na as long as bago sila mawala sa buhay mo, ganun. Tama naman. I think ayun yung akin. Yung una responsibilidad ba ng magulang yung anak? Oo, kasi hindi naman ginusto ng bata na parang halos same lang din yung mga atin. Halos same lang din. Kumbaga, yun nga, yung parent all throughout, responsibility niya yung anak niya. Kasi alam mo yun, precious niya yun eh. Kumbaga, gem niya yun. Oo, parang yun yung although kahit hindi niya pinili. Flesh niya yun eh, kumbaga, 'di ba? Kasi yung nanay dala-dala niya ng 9 months and then tatay magpo-provide siya. Dala-dala niya din yung nanay at yung 9 baby. So, kaya responsibility nila yun. Hindi nila maaalis yun. Embedded na yun as long as na ginawa nila yung part na yun. Hindi ko, yung pagkadating nung sagot ko doon, parang tawag dito, parang yung pangit ng pagkadating. Pero hindi. Kasi kahit alam natin na hindi natin siya inaasahan na darating, blessing pa din yan. Kasi ginusto mo or hindi mo ginusto, blessing yan. So, parang responsibility na siya. Ngayon, kung sakali naman yung anak, nasa kanya na yun. Kung gusto niyang i-take yung parents niya or, alam mo yun, alagaan hanggang tumanda. Kung ako kasi alagaan ko hanggang tumanda eh. Gusto ko silang makasama hanggang pagtanda ko. Pero, yun, hindi natin kailangan anuhin sa kanila na, kayo na yung bahala sa amin na pag tumanda kami kasi inalagaan namin kayo dati. Hindi dapat ganun. Parang wag mo siyang bibigyan ng ng responsibility in an open-ended. Oo, kasi alam mo yun, hindi pa man siya, wala pa man siya dun sa stage ng nag-grow siya, natututo siya, kailangan niya kahit naman nag-explore siya. Pero binigyan mo na ng part na, ikaw na bahala sa akin pagka nag-graduate ka na. Alam mo na yung gagawin ha. Gusto ko na lang magkabahay, ganyan. Gusto ko na lang. Alam mo yun, wala pa man. Kailangan mo muna siyang pa-experience mo muna sa kanya yung life. Give him or her the freedom to explore, learn more. Hindi yung pagkadating niya palang, pagkakatungtong niya palang doon sa professional field na wala na, kailangan ko magpakapagod para sa bahay ni nanay, ni tatay. Hindi ganun. Hindi dapat ganun. Bigyan natin siya ng ng space para natin yung yung ma-experience niya muna yung mga errors niya, ma-experience niya muna yung mga niya. Yung kung sakali man mangyari yung part na mag-build na sila ng sariling life, yung halimbawa yung anak mo magkaroon na ng sariling life, hindi mo pa man nalalasap yung kumbaga
ininvest mo sa kanya. Para sa akin, hayaan mo lang kasi kung nangyari sa'yo yung time na yon, nagkaroon ka ng family, bakit sila hindi pwede magkaroon, 'di ba? Yung parang kailangan mo talagang as a parent, kailangan mong iano sa sarili mo na balang araw magkakapamilya din siya. Magiging masaya ako para sa kanya. Tapos after nun, kung sakaling matapos na siya magano, ako na bahala. Iisipin ko na ang sarili ko. Tapos, nasa kanya na kung iisipin niya ako. Kasi alam kong iisip-isipin niya ako kasi ako yung nagpalaki sa kanya, nag-alaga sa kanya bago ang Dadating lahat. din yung certain point na Hindi yun mawawala sa anak. Oo, kasi imprinted ka na sa kanya at imprinted din siya sa'yo, kumbaga. Ayun, so, love lang. To conclude it, yung sa'yo is, yes, responsibilidad ng magulang yung anak niya. And, ano yung next, yung ano mo, yung sagot mo dun sa pangalawa? Na responsibilidad ba ng anak yung magulang? Yes, oo pa din. Pero yun nga, hindi siya, There's a limit. hindi siya responsibility na kailangan mong dalhin lagi or alam mo, kailangan mo na magkabuhay. At kung magkakaanak ka, ganun din dapat yung gawin mo sa anak mo. Yes. Yung akin naman is yun nga, yung magulang, responsibilidad talaga siya ng anak. Hindi na natin maaalis yan. Responsibilidad niya yung anak niya, I mean, na hindi naman natin maaalis yan. And then yung sa second part is yung, responsibilidad din ng anak yung magulang. Kasi, kaso meron tayong limit. Halos same nga lang yung sagot natin. Halos same lang tayo. Siyempre, pares lang tayo. Magkapatid tayo. Diyos ko po. Tsaka alam natin yung need ng, kumbaga, as a anak, diba? Alam natin yung limit dapat. Ayun, so, I think, okay na tayo dun. Okay na tayo dun sa 6 questions. Oo, okay na tayo dun sa 6 questions natin. I think, nakailang oras na din tayo. Hindi na natin nanakawin yung iba pang mga oras nila. Okay na tayo doon. Sana umabot sila sa simula hanggang dito. Salamat sa pakikinig, kapatid. Kung ikaw ay nasa Spotify, click mo yung follow. At kung ikaw ay nasa YouTube, click mo yung like and subscribe. Baka may mga gusto kayong i-comment about sa families nyo or may mga gusto pa kayong malaman about sa amin tungkol sa family namin. Pwede namin sagutin yan. Basta i-comment nyo lang yung mga questions nyo. Yes. Baka gusto nyo malaman yung background namin, di ba? Kwento namin yan. Lalagpad gusto din namin. malaman yung mga background niyo. Oo. At saka yung mga point of views nyo. Kung ano ba sa tingin nyo yung mga yung based sa questions namin kanina, kung nakarelate ba kayo, ano yung sa tingin nyo, ano yung mga opinions nyo, ano yung mga perspectives nyo. Diba? Gusto rin namin madinig. Or group chat or group na pag-uusapan talaga tong mga to, no? Na pwede nating maglagay, na pwede tayong maglagay ng mga tanong nila. Na pwede silang mag-chat na kung ano yung gusto nilang mga tanong. Para kung sakali man, pwede pa rin nating pag-usapan yan sa mga susunod pa na episodes. 'Di ba? Para makilala din natin yung isa't isa, hindi lang yung kami lang yung nakikilala nyo. Tsaka kung may mga tanong pa kayo dyan na nahihiwagaan kayo, baka mga gusto nyo malaman, 'di ba? Mga curiosity nyo, sasagutin natin yan. Okay na tayo siguro. Okay na din ako. Na natin yan. Paalam! Bye! Thank you for listening, watching, and subscribing. Bye!